Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ngayon bigyan natin ng reaksyon ang hula ni Madam Elizabeth Oropesa. Tungkol ito sa mga panaginip, lalo na sa ano ba ang mga ibig sabihin sa ahas sa panaginip. Maraming nagsasabi sa akin na nakikita nila ako sa panaginip nila. Kasi totoo, I travel a lot and I normally check people who would comment and of course my students, but I never meddle. Tsaka hindi po ako nakikialam sa mga personal things ng mga taong, even if I can do remote viewing and astral traveling, kasi masama yun. You have to ask permission. Yung ahas, depende kung anong klaseng ahas. Kinagat ka ba? Hindi ka ba ginalaw? Saan mo nakita yung ahas? Kasi hindi lahat ng ahas ay pangit. Sa Chinese astrology, napakaganda ng Year of the Snake. Napakatalino karamihan ng mga Year of the Snake born. At hindi yan visit. Pero, on the other hand, kaya nga depende kung paano mo napanaginipan yung ahas. Kasi reptile po ang ahas. Pag pangit yung panaginip mo, warning yon. Merong ahas na malapit sa iyo. Alam nyo, ang daming nagda-download, napakarami pong information na nakakarating sa akin when I'm meditating and when I'm praying. Karamihan hindi maganda. Kaya ako nalulungkot. Sana lang hindi matakpan ang mukha ko ng buntot mo. Ayan. Nakakalungkot pong isipin na umabot tayo sa ganito. Hindi naman dapat eh. Ang daming warning signs. Yung mga floodings na nangyayari, mangyayari rin po yan sa atin. Napakarami na pong pagbaha na nangyayari sa iba't iba't. Pasensya na ho kayo kung padaan-daan yung pusa ko. Feeling niya po siya may-ari sa akin eh. Nangyayari po yan sa iba't ibang bansa ngayon. Pero mangyayari rin sa atin. Ang pinagdadasal ko po, at tulungan niyo rin po sana ako magdasal, na huwag naman sumobra at maraming masalanta. Nakakatulong din yung nakakatulong po yung pagdasal. Kahit dumating yung ulan, hindi magiging parang dilubyo na may mga mamamatay. Kaya yung dasal ko, tulungan ninyo ako, magdasal din kayo. Hindi pwede hindi mangyari eh. Sagad na po, kotang-kota na po tayo sa parusa. Mangyayari at mangyayari po yon. Ang kailangan nating paghandaan yan. Payo ko to sa lahat ng mga nag-iisip na makipag-usap o makipag-communicate sa mga elementals o mga ghost o mga entities na hindi human. Mag-ingat po kayo. Kasi ang hirap po makipag-communicate sa kanila dahil pag hindi po maganda, usually hindi ka natatantanan. Susunod sa iyo at napakabigat. Napakabigat. Maniwala kayo. Pagdating po sa elementals, mas marami tayong mga bagay na ginagawang mali na siyang dahilan kung bakit sila nasasaktan at nawawalan ng tirahan. Tandaan nyo yan. Dami nating utang sa kanila. Piliin nyo po yung mga kainuman nyo ha. Kasi nakakatakot kung akala ninyo simpleng bagay lang, yung sobra kayong lasing na hindi nyo naalala yung ginagawa ninyo, nakakatakot po yun. Ang dami pong spirito na alcoholic na sinisinghot nasa likod ninyo pag habang umiinom kayo. Lalo na kung malayo kayo sa Diyos. Alam nyo, ang daming nakakagawa ng masama nang dahil dyan. Yun yung tinatawag na nagba-blackout. Ganon din po yung mga drug addicts. Whatever form, kahit anong klaseng drugs, hindi po maganda yon kasi that's the time na yung mga negative spirits o evil spirits would go inside you
and use you to do a lot of wrong things or bad things. Tandaan niyo po yan. Tapos yun nga po, palagi ko sinasabi, uminom ng maraming tubig. Hindi lang dahil sa heat ng sun, kundi dahil sa technology natin. Yung technology po kasi natin ngayon, sobrang nakakasak ng fluid o ng water ng ating body. Ay, hindi nyo lang po napapansin yan. Pero lalo na yung palaging nasa computer, ang laking bagay po kung iinom kayo na. Kaya nga may dry eyes, pati mata natutuyo. Hindi po ako nanonood ng ibang mga nasa TikTok o ibang platform na nagpipredict ng kung ano-ano. Hindi po, kasi I do not want to be influenced by them and I do not want to contradict them kasi ayaw po ng away. So yung akin lang, lahat po, palagi ko inuulit, lahat po ng kinukwento ko sa inyo at sagot ko sa inyo, base yan lahat sa sarili kong eksperyensya. Hindi po, even if I'm a clinical hypnotherapist and I have patients that I can gather information from, I don't do that. I don't do that. Ako po kasi, since I was born psychic, I was born with a gift, quite a few gifts. I use it to help people. Like now, yung nanghingi ng tulong sa akin nasa hospital, na pinapacheck ko ano yung nangyayari, kung bakit hindi makita yung reason, kung bakit may sakit. Yung mga clinical na ganyan, nakakatulong po kahit papano. Tsaka yung pagtuturo ko sa inyong pagdadasal. Kasi pagka nanood ako, tapos nakita ko, narinig kong mali yung sinasabi niya, na kailangan kong i-correct. Kasi kailangan talaga, parang naghahanap ako ng kalaban. Ayoko naman po yun. Gusto ko makatulong sa lahat. Pag kayo po ang nagdadala sa akin ng information na nanggaling sa iba, katulad ni Kiamoy ba yun? Tama. Yan, masasagot ko. Kasi ako na ang tinanong ninyo ng personal. Pero yung ako mismo magko-comment dun sa pinost sa iba't ibang platform ng TikToker na supposedly ay psychic, hindi ko po gagawin yun. Hindi po kasi ako nang babastos kahit po hindi totoo sinasabi nila. Ang masasagot ko lang ay yung mga nagko-comment na rinireport sa akin at nagtatanong kung totoo o hindi. Ito po, hindi totoo. Yung may mga vivid dreams, ang payo ko po sa inyo, of course, magdasal bago matulog, manghingi ng tulong sa langit, at dream journal. You need a dream journal. Isusulat ninyo yung bawat panaginip ninyo. It helps. Totoo yung gamot. Gayuma, totoo yan. Ang daming gumagawa niyan, lalo na yung medyo marunong-runong na yung albularyo na medyo marunong-runong o kaya yung mangkukulam. Gumagawa ng mga gayuma, totoo yan. Mag-iingat kayo. Pero, ito ang tandaan ninyo. Yung mga tao o couples na kaya naging mag-asawa ay dahil kinulam nung isa, yung isa, hindi po masaya. Puro masaya lang sa umpisa. Pero puro away at kabusitan ang dala. Kaya huwag kayong manggagayuma.